Matapos makapag-teleport ni Renshing ay kaagad niyang napansin ang lugar dahil sa napakalaki ng pagbabago sa mundo at iba na ang lahat ng naririto. Noong nakaraang labanan bumagsak ang Nantian Gate at hindi mabilang na mga bayani ng Nantian Region ang namatay dito. Dati itong lugar na pinagmimina ng San Sinukob ngunit ngayon ay naiiwan lamang at walang nakakagamit sa mga mahahalagang batong espiritual na ito. Sa sandaling ito ay dumating ang mga elder kasama si Zir. Sa pagdating ng ibang kalahok ay nagtanong rito ang isa sa kanyang kasama na kung papatayin na ba nila si Renshing. Sagot ng kanyang kasama, huwag kang magpadalos-dalos, yun din ang nasa isip ng lahat at maraming mga mata ang nakamasid sa paligid. At dito ay dumating na rin si Zhang Xiaoquang at kanyang sinabi, ang lakas ng loob niyo. Sino ang nang-ahas na saktan ang aking kasama? Ngunit bago yun dumaan muna kayo sa akin. At doon lumapit ito kay Renshing dahil ngayong araw magkakampi tayo at magtatatag ng ating pangalan sa Nantian Region. Sagot rito ni Renshing, sa ayos ng pagiging nakatatanda dapat ay lolo o ancestor ang itawag mo sa akin. Nagulat si Zhang Xiaoquang at itinuturing kitang kapatid tapos gusto mong maging ancestor ko. Doon ay ibinigay ni Renshing ang pinulot niyang bato sa First Elder dahil mabuti at narito ka na, humanap ka ng marami sa mga berdeng batong ito hanggat kaya mo. Sinuri ito ng First Elder na nagtataka dahil wala naman siyang mararamdamang lakas o enerhiya at ano naman ang silbi nito. Ipinaliwanag ni Renshing na ito ay tinatawag na Enlightenment Stone, makakatulong ito sa iyong pagkaunawa at magiging malaking tulong sa iyong pagsasanay, gayunpaman bawat tao ay maaari lamang itong gamitin ng isang beses. Nang marinig ay hindi sila makapaniwala na kung totoo ba ito. Subalit ayon sa kanyang kasama, hindi ako naniniwala dahil kung ito man ay tunay na kayamanan at mahalagang bagay, sasabihin ba ito ng lalaking ito sa lahat ng hayagan? At tingin ko niloloko lang niya tayo at inililihis ang ating atensyon. Nagpahayag ang isang lalaki, ito ninyo ang lahat ng mata sa akin. Tumingin kayo sa akin, hayaan ninyong magpakilala ako si Shabi, ang Young Master at tagapagmana ng Sha family. Sagot nito, sabihin nyo na lamang kung ano ang sasabihin nyo at hindi na kailangang magpakilala, alam na naming lahat na ikaw ay si Shabi. Ayon sa kanya, binigyan kami ng Lord ng tungkuling patayin ang lalaking ito. Nais kong bumuo ng samahan upang hindi tayo magkawatak-watak, gamit ang lakas ng aking Sha family, hindi naman labis kung ako ang maging pinuno ng samahan, hindi ba? Samantalang dito ay dinurog ng First Elder ang kanyang hawak ng Enlightenment Stone at doon ay lumabas ang napakalakas na enerhiya. Habang tinitingnan ay hindi siya nito makapaniwala dahil ang hadlang sa kanyang pagsasanay na ilang taon niya hindi nalalampasan ay biglang nawala dahil sa Enlightenment Stone. Ito ay tunay na napakahalagang kayamanan at isang pambihirang pagkakataon ito. Nang makita ng mga ito ay doon na lamang nila napagtanto na talagang gumana ang Enlightenment Stone at nakapag-breakthrough pa ang First Elder. Pagkatapos nito ay umalis na ang First Elder upang maghanap ng ibang pang-Enlightenment Stone. Nagtanong ang Second Elder na kung iiwan ba nila ng ganito na lamang si Mr. Ren. Sagot rito ng First Elder, huwag itong mag-alala dahil napakabisa ng mga Enlightenment Stone, magiging abala ang atensyon ng mga taong iyon. Iisa lamang si Renshing ngunit hindi iisa lamang ang Enlightenment Stone, karamihan sa kanila ay mas gugustuhing hanapin ang kanilang sariling kapalaran at pag-unlad kaysa abalahin si Mr. Ren. At tama nga naman ito. Sa kanilang pag-alis ay nagmamadali ang mga ito upang hanapin ang mga Enlightenment Stone. Dahil doon ay nawala ang mga interes ng mga ito kay Renshing at nakatuon na lamang sa paghahanap ng Enlightenment Stone para sa kanilang pag-unlad habang naiiwan rito si Shabi. Mula sa likod ay nagtanong si Fang Yunyan kay Renshing na kung bakit nito naman sinabi sa lahat ang tungkol sa napakagandang pagkakataong ito na hatid ng mga Enlightenment Stone. Kung hindi mo sana ito binanggit, walang makakaalam, at hindi ba mas mainam na itago na lamang ang mga ito para sa iyong sarili? Sagot rito ni Renshing, ang mga taong ito ay mga inapo ng mga taong iyon. Ituring mo na lamang ang mga Enlightenment Stone ito bilang pagpapala na ibinibigay ko sa kanila sa ngalan ng mga ninuno nila. Na ipinagtataka rito ni Fang Yunyan, at paano naman kung magkaroon sila ng lakas dahil sa mga Enlightenment Stone at gusto ka pa ring patayin? Sagot rito ni Renshing, ang lahing tao ay hindi kailanman nagkulang sa mga taksil at hindi rin nagkulang sa mga mangmang, kung mangyayari man iyon wala akong ibang gagawin kundi patayin sila. Ayon kay Fang Yunyan, napakaraming tao rito, halos lahat ng mga pinakamahuhusay na kabataan mula sa Nantian Region,
Sa tingin ko ay hindi mo kakayanin silang lahat at kahit na kaya mo naman nasa likuran nila ang napakaraming makapangyarihang puwersa, paano ka makakapagtatag ng iyong pangalan at puwang sa Nantian region sa hinaharap? At mula sa kanyang likod ay nagsaad si Shabi huwag raw siyang kalimutan dahil narito pa siya at sa kanya lamang mapupunta ang ulo nito. Humarap si Zhang Xiaoquang at huwag mong kalimutang narito rin ako. Kailangan mo munang dumaan sa akin bago mo siya magagalaw. At doon ay tinanong siya ni Shabi na kung sino naman ito. Dahil dito ay nagalit si Zhang Xiaoquang at ipinakilala naman niya ulit ang kanyang pangalan na Zhang Xiaoquang at ilang beses ko bang sasabihin ito. Pagkatapos ay mabilis siya rito na sumugod gamit ang kanyang teknik na kung tawagin na ang The Wild Sword. Naikinagalit naman din rito ni Shabi at ipinakilala rin ang kanyang sarili. At doon din ay nagpakawala ito ng atake na kung tawagin naman niyang The Sun-Piercing Sun. Nakilala ito rito ni Fang Yunyan dahil ito ang signature move ng Xia family at sa tingin ko hindi siya makakakaya ni Zhang Xiaoquang. Sinagot siya ni Ren Xing na may damdamin ng pagtutunggali si Zhang Xiaoquang kahit na tila walang tatalo kay Shabi kayang lagpasan ni Zhang Xiaoquang ang kanyang sariling kahinaan. Napatanong naman rito si Fang Yunyan sa kanya na kung anong ginagawa nito. At sinagot siya ni Ren Xing para mag-summon ng mga hero spirit. Tanong rito ni Fang Yunyan na kung sila ba ang tinutukoy mong mga taong iyon at sino ba talaga sila at ano ba talaga ang balak mong gawin. Sagot rito ni Ren Xing muling itatatag ko ang daigdig at muling huhubugan ang sansinukob. At hindi naman niya ito pinaniwalaan dahil sa tingin niya kahit ang mga Supreme God ay hindi mangangahas na magbitiw ng mga katagang ganyan. Kung hindi ka lang sana si Ren Xing iisipin kung baliw ka na. At mula roon ay hindi makapaniwala si Zhang Xiaoquang na talagang kinulong siya ni Shabi sa walang katapusang buhangin. Sinabihan ni Shabi si Zhang Xiaoquang na sumuko na lamang ibinabaka na hanggang sa antas ko, ngunit ito ang aking larangan. Binuo ko rito ang sarili kong mga estratehiya sa pakikipaglaban at gagamitin ko ang aking malawak na karanasan upang talunin ka. Sagot rito ni Zhang Xiaoquang sumuko hindi ako nakikipag-usap sa mga tanga. Dahil doon ay isang atake ang tumama sa kanya. Sinabi nito sobra ang tiwala mo sa iyong sarili at sabihin mo sa akin kung natatakot ka na ba ngayon. Samantala rito ay abala ang mga tao sa paghahanap ng Enlightenment Stone ngunit sa kabilang banda ay may ilan na nakakita sa kanila. At masaya ang dalawang ito at sinabi sa kanyang kasama na, simulan na nila ang kanilang pag-unawa at pag-unlad. Matapos ay umupo ang mga ito upang unawain ang kanilang hawak na Enlightenment Stone. At doon ay naging masaya silang lahat dahil matagumpay silang naka-breakthrough sa susunod na realm. At mula naman rito ay tinanong ng First Elder si Yang Churan na kumusta ang pakiramdam nito. Nagsalita si Ye Jing na tiyak na may sariling plano si Mr. Ren at kung babalik ba sila roon. Samantala dito kay Ren Xing ay nang mag-summon ito ng mga spirit heroes ay nabuo rito ang napakalakas na liwanag. Sa nakita ni Fang Yunyan ay hindi siya makapaniwala na basta-basta na lamang ginuhit ni Ren Xing ang giant formation sa loob ng maikling panahon, at wala pa siyang nakikitang dalubhasa sa formation na nakaguhit ng ganito kabilis. Saka sinabi na kagawa ka ng giant formation ng napakabilis kahit walang ginamit na espesyal na papel o panulat, hindi ka ba natatakot na kahit isang maliit na pagkakamali lamang habang ito ay gumagana ay maaaring sumire sa buong gawa mo? At sinagot siya ni Ren Xing na hindi mangyayari iyon. Tanong niya bakit hindi. Masyado kang magaan kung magsalita at sigurado akong magkakamali ito. Sagot rito ni Ren Xing kapag sinabi kong hindi, kaya napasabi na lamang ito nako. Kung ganyan ka lang magsalita wala na akong masasabi pa upang sumagot sa iyo. At mula dito ay bumalik ang First Elder pati ang lahat subalit nagtataka sila na kung anong ginagawa ni Ren Xing. Sagot ng kanyang kasama mukhang gumuguhit siya ng formation at naitanong rin ng isa sa kanila na kung papatayin na ba nila ito. Samantala dito ay pinalakas pa ni Shabi ang kanyang atake at doon ay sumugod ito at tanggapin raw nito ang kanyang pinakamalakas na atake. Samantalang doon lang din naintindihan ni Zhang Xiaoquang na hindi niya matatalo si Shabi dito ngunit kaya niyang talunin ang kanyang sarili. At isinigaw ang pangalan ni Shabi at pagkatapos ay isang slash ang kanyang ginawa sa atake ni Shabi. Sa sandaling iyon ay matagumpay rito nakalabas si Zhang Xiaoquang. Nagsalita si Shabi na kung sino mang nagnanais na pabagsakin si Ren Xing at makamit ang pabor ng Supreme God ay maaaring sumama sa akin.
Pumayag naman rito ang ilan ngunit may iba rin na hindi sumasang-ayon dahil binigyan sila ni Renshing ng napakagandang pagkakataon na makapag-breakthrough, dapat mayroon silang kahit kaunting dangal at pasasalamat. Tanong rito ni Shabby kay Renshing na kung sino pa ang maari nitong makakatulong. At dito ay ibinagsak ni Renshing ang kanyang kamay sa lupa saka sinabi kahit na namatay na nananatiling buhay ang diwa. Mga espiritu ng mga bayani mula sa nakalipas na mga panahon bumalik kayo ngayon. At mula roon sa tubig ay nagsimulang gumalaw ito, dahil doon ay nagtataka ang mga ito na kung bakit biglang yumanig ang Sacred Realm at kung may kinalaman ba ito sa formation na ginawa ni Renshing. Samantalang sa tubig nito ay lumabas ang mga undead na sinaman ni Renshing. Dahilan na magulat ang lahat rito at hindi makapaniwala na talagang nag-summon si Renshing ng mga undead. Nagsalita si Renshing, hindi ko kailangan ng sino mang magtanggol sa akin at kung mayroon mang makakagawa niyan sila iyon. Sagot rito ni Shabby, nakakatawa ka naman, nagpatawag ka ng isang grupo ng mga kalansay na malapit ng maging alikabok, sino ba ang sinusubukan mong takutin? Kasunod nito ay umatake ito ng napakabilis, ngunit bago pa siya makalapit ay isang atake na ang tumama sa kanyang mukha. Kaya tinanong niya ang umatake na sino iyon. Sa kanyang harapan ay isang undead ang nagsalita na ako iyon at ang iyong ancestor. Dahil dito ay kanyang itong ikinagalit saka sinabi, ang lakas ng loob mo. Nang ahas kang gawin iyon sa aking mukha. Nang dahil doon ay inatake ulit siya nito sa ulo at sinabihan na manatili ito sa ibaba. Sinabi ni Shabby, ikaw matandang hamak, dudurugin ko ang iyong mga buto hanggang sa maging alikabok ito. At tumingin sa kanyang mga kasama saka sinabi, sabay-sabay tayong sumalakay. Wasakin ninyo ang mga kalansay na ito at kunin ninyo ang ulo ng lalaking iyon at tayo ang magiging panalo sa paligsahan ng Azure Cloud. Sinang-ayunan naman ito ng lahat at napagpasyahan nilang magtulungan para pabagsakin ang mga undead. Dahil dito ay isa na namang atake ang tumama kay Shabby at sinabi ng undead, ikaw ng ahas mo akong tawaging matandang hamak. Alam mo ba kung sino ako? Ito ay labis na kawalan ng galang. Papatayin kita. Sagot nito, isa ka lamang kalansay na hindi na alam kung kailan pa namatay at wala akong pakialam kung sino ka. Dahil dito ay ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya si Shapol Ang. Na ipinagtataka rito ni Shabby, at ano naman iyon, nakakain ba iyon? Ngunit bigla na lamang ito may napagtanto na ang nagtatag ng angkan ng siya. Sinabihan siya ng undead na isang hamak na nilalang. At doon ay tuluyan niya na itong nakilala at binati saka sinabi, ako ay inapo ni ancestor siya daw. Napangiti ang undead dahil ito pala raw ang pinalaki ng hangal na si siya daw. Nagsalita si Shabby na sandali lang, kayo ba talaga ang nagtatag ng aming angkan? Ayon sa alamat ng angkan ng siya ang nagtatag na si siya. Paul Ang ay matagal nang nawala noong panahon ng isang labanan, libo-libong taon na ang lumipas. At doon ay pinakitaan ito ni Shapol Ang ng isang teknik na ang The Sand Crimson at tingnan niya raw ito. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Shabby sa kasinabi na ito ang natatangi at pinakamalakas na kakayahan ng angkan ng siya. Tanging miyembro lamang ng angkan ng siya ang makakagamit nito. Kasunod nito ang kanyang paggalang at sinabing siya si Shabby ang ika-78 na salinlahi ng angkan ng siya ay nagpupugay sa inyo, aking ancestor. Dahilan na mapasabi na lamang rito si Shapol Ang, tingnan mo naman ang kalokohang pangalang ipinangalan sa iyo, hindi nakapagtataka kung bakit nangangahas kang maging suwail ng ganito. At doon ay itinuro ni Shabby si Renshing, dahil mahalaga ang ulo ng lalaking iyon, bakit hindi natin sabay-sabay na kunin. Nang dahil doon ay pinalo siya sa ulo at sinabihan na gumalang ito kay Mr. Ren. Na ipinagtataka na naman niya rito saka sinabi na kinalaban niya ang Supreme God. Sinagot siya nito, paano nagkaroon sa angkan ng siya ng isang hanggal na katulad mo na hindi man lang alam kung sino ang dapat sundin. Magmadali kang lumuhod at aminin ang iyong pagkakamali. At kaagad naman niya itong sinunod at gumalang kay Renshing. Kaya't nang makita nila si Shabby ay napatanong sila na kung ano ang nangyayari, bigla na lamang gumalang ito kay Renshing, at kanilang sinabi na tumayo ito. Sagot rito ni Shabby, madali lang para sa inyo ang magsalita. Nandito mismo ang ancestor ko, kung inutusan niya akong lumuhod kaya ko bang tumanggi? At ayon sa kanila wala tayong dapat ikatakot. Fair na, pabagsakin natin ang lalaking iyon. Mayroon kayong ninuno na kasama nyo pero kami wala. Nagsalita naman ang isa sa mga undead at saka sinabi, ikaw batang mula sa angkan ng yang, sino ang nagsabing wala kayong ancestor?
upang na mapahinto ito at napatanong na hawak niya ang dakilang singsing ng angkan ng Yang. Siya kaya ang nagtatag ng angkan ng Yang. Nagsalita ang undead sa kasinabi na ako siyang tiyan ang ancestor ng angkan ng Yang. Dahilan na mapaluhod kaagad ang batang ito at napasabi na siya nga ang ninuno ng angkan ng Yang. At sabay ipinakilala ang sarili na ako siyang Dayanfeng inapo ng angkan ng Yang ay nagpupugay sa ancestor. At dito ay sunod-sunod na ipinakilala ang pagkikilanlan ng mga undead kayong mga bata mula sa sword-wielding sect lumuhod kayo sa aking harapan. Ako ang inyong unang pinuno. Ang bawat miyembro ng wielding sect ay mga tagapagbantay para kay Mr. Ren. At nasabi pa rito kayong mga kababaihan mula sa Tianshan sect ako ang inyong ninuno. Huwag kayong maging walang galang. Ang Tianshan sect ay magpakailanman na magiging mga bantay ni Mr. Ren. Dagdag pa rito prinsipe ng dinastiyang Chen ako ang emperador na nagtatag ng dinastiyang ito lumuhod kayo at magbigay ng paggalang. Dahil doon ay napatanong sila na kung anong nangyayari dito. Lahat ba ng mga ito ay ating mga ninuno? Sagot rito ng isa totoo nga iyan dahil ayon sa mga nakatala sa aming talaang angkan siya nga talaga ang aking ninuno. Tanong ng isa bakit ang mga ating ninuno ay tinawag ni Ren Xing at bakit silang lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos. Nagulat na napaisip rito si Fang Yunyan ang mga nagtatag ng hindi mabilang na malalakas na kapangyarihan sa Nantian region ay pawang nakalibing dito. Lahat sila ay nagpupugay kay Ren Xing. Ano kaya ang nangyari dito noon pa man at anong napakalalim at dakilang pagkakakilanlan mayroon si Ren Xing? Samantala dito ay nagbigay galang si Shapol ang kay Ren Xing at saka sinabi hindi ko inakalang muli kitang makikita Mr. Ren, ang makita kang kasing dakila at kahanga-hanga gaya ng dati wala na akong ibang hihilingin pa. At sinundan naman ito ng lahat at nagbibigay pugay raw sila kay Mr. Ren. Sa nakita rito, ni Zhang Xiaokuang ay napanganga ito na napasabi isang nakakagulat na tanawin, ang magpakitang gilas sa harap ng hindi mabilang na mga namayapa ng tagapagtatag ng mga kapangyarihang ito, hindi ko yun magagawang gawin.